Tara, takas tayo. 2:30 na nga pala ito ng madaling araw mga guys nang umalis ako sa Caloocan at nag-book na ako ng Grab papuntang Cubao dahil medyo marami akong dala. Mag-aalas 4 naman na nang makarating ako dito sa bus terminal sa Cubao. Jam na nga rin ang aking sinakyang bus guys at nagkape nga rin muna ako dito upang may laman ang aking tiyan sa biyahe. Fast forward na nga dito guys ay umalis na yung bus. Alam mo ba, isa ito sa mga gusto ko sa terminal ng bus dito sa Cubao mga guys kasi umaalis sila sa itinakdang schedule, may pasahero man sila or wala. Eksakto alas 4 kami umalis na sa terminal ng bus sa Cubao. Tapos nakatulog ako sa biyahe at pagising ko eto na bumugad sa akin ang magandang tanawin. Nasa Batangas na rin pala kami ng mga oras na to guys. Ito ay mga 5:30 na ng umaga. At you can see naman mga guys is ito sa mga gusto ko talaga palagi kapag umuwi ng probinsya. Ang makita ang bukang liwayway. Napakaganda talaga ng tanawin kapag umuwi ka palagi sa probinsya. Kaya nga gusto ko laging pumipesto doon sa may bintana kasi nga kitang-kita mo talaga ang ganda ng kalikasan. Inaayos ko na yung sarili ko dito kasi nga ang bilis ng aming biyahe. Imagine, nasa Batangas Port na kaagad kami. Nag-expect ako na maraming tao ngayon dito sa Batangas Port pero wala masyado pang umuuwi. Kasi usually talaga guys, tuwing mga undas, alam ko siksikan dito kagulo. May time pa nga dito na alala ko umuwi kami, 3 kami magkakapatid. Grabe, ang haba ng pila doon sa may pier. Pero para ngayong taong ito, kokonti lang ang umuwi. Kitang-kita nyo naman sa video na halos wala masyadong taong umuwi guys. Yung ibang mga tao dyan ay papuntang Calapan pero dito naman sa amin ay papuntang Abra de Ilog. So ayun na nga guys, alas 7 nito in punto talagang yung call time ng barko ay napaaga. Pasakay na nga pala kami ng barko dito guys at ayan yung aking mga dala. Meron pala akong dalang maleta dyan tapos inuwi ko rin yung speaker ko. Hindi ko ba alam kung saan ko gagamitin yung speaker na yun. Basta bahala na. Tapos ayan, may laman pa yung bag ko na mga papel. Nako, nag-uwi din ako ng mga papel pati yung class record ko. Tapos ang ending, alam nyo ba guys, hindi ko rin naman yan nagawa doon sa probinsya kasi nga kung ano-ano yung ginawa ko, di ba? Wala rin pala masyadong tao dito guys sa barko kung makikita nyo. Hindi ko ba alam kung maaga lang akong umuwi o wala talagang masyadong umuwi ngayong Semana Santa. Late na rin kasi ako umuwi ng mga guys kasi nga may program pa kami sa school nung Sunday. Kaya ayan, late na akong umuwi. At sa barko nga pala guys, isa sa napakaganda ay ang tumambay sa gilid dito at tanawin ang tanawin ng Batangas. Naku, mangyan na mangyan. Alam nyo, ang tagal ko na umuwi na Mindoro pero mangyan na mangyan pa rin talaga ako sa ganda ng tanawin ng Batangas. Tapos ganoon din naman pagdating sa may Abra de Ilog. Ang ganda kasi ng tanawin, berdeng-berde ang puno, ang ganda-ganda ng kabundukan. Sa totoo lang guys, ay nitong July lang yung last na biyahe ko dito pero manghang-mangha pa rin ako sa paligid. Sa ganda ng tanawin na ating nakikita. Kaya nga sana maalagaan ito hindi lamang ng gobyerno, maging nating mga tao kasi nga tayo rin ang makikinabang kung maganda talaga ang kalikasan. Hindi lang natin ito mapapakinabangan, maililigtas pa na tayo nito sa mga sakuna tulad ng baha. So fast forward na nga guys ay naandito na kami sa may Abra de Ilog Port. At alam mo naman mga guys, ang mga mangyan, malayo pa sa port ay nakatayo na ang mga pasahero kung minsan niya ay naandyan na sa baba. So fast forward na nga, nakababa na rin kami ng barko dito at nakasakay na rin ako dito ng bus. Mula nga pala sa port guys hanggang sa amin ay 1 oras lang ang biyahe papuntang crossing ng Barahan. Pero nag-stop over pa kami sa Mamburao ng 1 oras at yun ang nagpainit ng ulo ko, nakakainis. Dapat alas 12 pa lang ay nasa amin ako pero nag-stop over kami ng 1 oras sa Mamburao kasi kumain pa yung driver and yung conductor. So kailangan naman natin silang respetuhin kasi nga hindi tayo makakapagbiyahe ng maayos kung gutom sila, diba? At least nakauwi ako dito ng safe guys and please like, share, and follow na lang para malaman nyo yung, para sipagin ako mag-upload ng iba pang mga naging activity ko during my break dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ayan yung sister ko na sumundo sa akin sa may crossing. O diba, ang dami kong dalahin. Flex ko na nga rin lang pala dito guys, itong pangmalakasang kolong-kolong namin guys. So, at pagdating ko para sa bahay, ayan kagad ang inatupag ko, kawil. Ito na, last na talaga yan. Ayan yung mga kawil na pinangbibili ko online. Naku guys, ang bakasyon ko dito, tuwing hapon na ulan, kaya less muna yung gala ko for today's bakasyon. Tapos ang lakas pa ng kulog at kidlat tuwing hapon, kaya ayan, flex ko na lang muna yung mga pato namin. Ayun guys, see you when I see you here in Occidental Mindoro, Philippines.